na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Siyam ka mga Chinese nationals nga nalambigit sa scam hub na sikop. 18 anyos nga lalaki nakalas samtang duha ka igsuon kritikal human gitigbas sa ilang uyuan. Duha ka mga ambulansya nga nakapangan sa pribadong individual susihon sa Mandawi City, LGU. Ug nagkadiiyang matang sa Kinhason, gibida sa Kinhason Festival sa Barangay Punta, Enganyo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Siyam ka mga Chinese nationals nga gituhuang nalambigit sa scam hub ang nadakpan sa taga CIDG ug ubang unit sa kapulisan sa usa ka subdivision sa Barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Una nakadawat ang mga otoridad og alarma din usa ka babae ang nagpatabang kay wa tuguti nga makagawa sulod na sa taas nga panahon. Giingong gipugos kini sa pagpatrabaho nga supak siyang kabubuton o gitaguan usab ang iyang mga importanteng dokumento. Atol sa rescue operation, nadiskubrihan sa mga otoridad ang daghang ekipo. Lakip na ang 40 ka cellphones, 12 ka tablets o mga computer desktop hinungdan. Nagtuo sila nga scam hub kini. Na-rescue natin yung victim and na-discover natin na yung place is a parang pogo or scam hub. Magpatabang ang CIDG sa Anti-Cybercrime Group aron ma-verify ang sulod sa mga gadgets apan kinahanglan pa silang mukuha og cyber warrant alang sa forensic examination. Samtang nadakpan sa otoridad ang siyam ka mga Chinese nationals nga mao'y nagdumala sa giingong scam hub. Ang uban kanila gidalas tambalanan human maangol kay miluksos bintana. Samtang nasuta sa CIDG nga walay pasaporte ang malangyaw og naay ID pero posibleng falsified kay nakapangalan kini sa Pilipino. Magigalayon sila sa Bureau of Immigration alang sa background sa mga suspect. Yun, ni-require man natin yung mga papers nila, passports, but hindi naman nila na-present yung mga papers nila, passports. Wala sila na-present. Actually, violation nga yun sa nila sa immigration policies natin. Gisose sa CIDG kung aduna ba'y kalabigitan ng scam hub sa nahunang mga scam hub nga girunda usab sa Dakbayan Sugbo o sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wa pa matataw sa CIDG kung unsa nga matang sa scam ang gihimo sa mga dinakpan ug masuta lang kini kung maablihan na ang mga gadgets. Dili usab kuno cooperative ang mga dinakpan. Mga kababayan natin na pag may mga ganitong informations or pag may mga obserbahan na kayo sa mga communities nyo na ganito, so please tell us or please tell sa mga pulis natin. Samtang nasorpresa si Mandawi City Mayor Jongki Uwano sa pagpangrunda sa maong giingong scam hub. May pahibaw usab ang mayor nga mopagawas usab siya og executive order aron paghingusog sa inspeksyon sa mga otoridad sa establishmento og negosyo pagpuhag sa mga illegal activities. Aminado hinuon siya, istudyuhan pa kung mga panimay ang nahisgutan. Kuyog ni sila na lain-laing departments together with the PNP para magduog ka ng mag-inspection. Wala na itong legality, private. Kaning mga businesses, okay, pero kaning mga private, murag dili na yung Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang 18 anyos nga lalaki samtang kritikal usab ang duha ka mga igsuon ini human ang tulog gitigbas sa ilang uyuan dito sa lungsod sa Asturias. Selos ang gitumbok nga hinungdan. Ani ang report ni Marie Dumabo. Patay na nga nadangat sa tambalanan si alias Kyle, 18 anyos, tungod sa tinigbasan siyang ulo naong liog ubang bahin sa iyang lawas. Samtang kritikal usab ang 8 ug 10 anyos nga mga manghod sa biktima. Nasayran sa Asturias Police Station nga gipanigbas sa bana sa igsuon sa ilahang inahan ang tulo samtang nangatulog sila sa ilang panimay sa Barangay Uwak, lungsod sa Asturias, Hulyo 2, pasado las 4 sa kadlawon. Gitumbok si George Batumalaki, 46 anyos, taga Barangay Vito, lungsod sa Balamban nga mao'y suspitsado sa krimen. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga nagduda ang suspek nga dunay relasyon ng iyang asawa ug ang 18 anyos nga biktima. Ang iyang asawa ug ang biktima mag-iyaan. Nagkabangi na usab ang amahan sa biktima ug ang suspitsado.
Wala dihang amahan sa mga biktima diyang gihimo ang krimen tungod kay nag-atiman kini sa iyang asawa nga inahan sa mga biktima nga na-admit sa ospital sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kanang suspect o kanang amahan, naa na sila personal grudge daan. Pero posible nga, ang amahan kung naapa dito ay siguro mga kuanon. Tigbas. Tigbaso. Di man dito. Additional sa niyang puan, rason, ang kana ko nung namatay, kanang biktima, puan ko no, kanang uyab ko no, na ako no relasyon o kanang yung asawa. Okay. Istorya ra niya. Yeah. Nasilos na siya, ano nga, tigbas, kuan siyang kagulingon, ka control. Nga konsehal tabangi mi kay naay nangayog tabang ang among silingan kung di si Kyle ing singgit kunog katulo nga pangayog tabang, so diin kami ning aribi dayon diri sa area sa crime scene. So amo jung nakita sir nga naagay nahitabo nga panagtigbas. Human sa krimen, miuli ang suspitsado sa ilang balay sa barangay Vito lungsod sa Balamban ug dito namitahan sa konsehal sa barangay ug mo'y mitugyan sa suspect sa Asturias Police. Na-recover usabang sundang nga gigamit sa suspect sa pagpanigba sa mga biktima nga dunay gitas-on nga 12 inches. Ha? Sa langit imong pagmahay ani? Kung sa may kapasaylo sa mga tagtungod. Ugma, ipasaka sa kapulisan ang kasong murder ug frustrated murder batok sa dinakpan. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 42 anyos nga lalaki patay human kini gikatahong gipusil sa usa sa mga kauban niini nga nagpot session kagahapon sa hapon sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Duha sa mga kauban sa biktima gisikop sa kapulisan human giingong nang limpyo sa crime scene ug mibalhin sa mga patayng lawas sa biktima sa gawas sa panimay. Si Luan Merundina sa report. Duha ka sa madpinusilan sa dughan ang nahiaguman sa 42 anyos nga lalaki kansang patayng lawas naabtan sa mga otoridad sa agianan sa mga residente sa Sitio Lupa, Barangay Pahak. Dinhi niining dapita naabdan sa kapulisan nga nagbuyod na ang patayng lawas sa 42 anyos nga biktima. Apan dihang gisusi ang crime scene nasuta nga may mga patak sa dugo. Paingon ngadto sa panimay, diin gikatahong nahitabo ang pagpamusil. Gikonpermar usab kini sa usa sa mga pag-umangkon sa tag-iya sa balay nga base sa saysay sa mga mulupyo sa dapit dito sa sulod sa balay gipusil ang biktima. Maingon nila nga gikuan daw gialsa daw ang lawas bagikan na sa balay nila sa kung iyaan. Matod sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police, taod-taod nang gipaubos sa surveillance sa mga personnel sa Police Station 2 ang naasoy panimay tungod sa taho nga daghan ang mga manuyupay sa dapit. Usa ka saksi ang nakabantay, adunay 3 ka mga lalaki ang nisulod sa panimay. Ikaupat ang lalaking tag-iya sa balay. Pila ka minuto gikan sa pagsud nila as alleged sa kaning kaning ato ang witness is possible na nuyop ni sila sa sud. Then after sa ongoing ilang pagpanuyop, bisa witness ningon siya nga naglalis daw ning duha out of 4 duha may naglalis. After na nakadungog na siya 2 bursts of fire. Usa ka oras human sa hitabo, dihang nilili sa bintana ang nakasaksi, nakabantay siyang giguyod na ang patayng lawas sa biktima paggawas sa balay. Alas 4 na sa hapon nadawat sa Lapu-Lapu City Police ang taho nga may nahitabong pagpamusil sa dapit. Ang lalaking tag-iya sa panimay ug ang higala ni ining mitabang pag-alsa sa patayng lawas sa biktima gitanggong nakaron sa kapulisan human nila limpyuhi ang crime scene ug gibalhin ang patayng lawas sa biktima sa gawas sa balay. Apan ang suspitsado sa ilang bahin ni pasabot nga giswayan paunta nila pagtabang ang biktima, apan kay nangaratol na sila, ila na lang gibiyaan sa gawas ang patayng lawas. Buhay pa ito siya ba, gusto lang siya magpakuan lagi, ang gusto nang gikuan bagi, tabang ba? Gitabang mo siya, bukat naman kayo, nangita, tabang niya, kami doon, kuan. Tungod na trauma lagi mi ma'am tungod nang itabua ma'am. Na trauma mi ba nya murag naratol sa mi ma'am nang atlan. Wala pa mo tabang alsa. Atlan mi naabot mi sa point na naalaan jud nga kami ba. Wala tay direct ebidensya for the crime of homicide or murder sa pagpatay ninyo, pero kato pa lang sa katong pagdrag ninyo sa patayng lawas o paglimpyo sa crime scene, pwede na sila ma-charge na. Giangkon sa mga suspitsado nga tigamitan sila og idiling drogas apan wa sila nagpat session ni adtong higayuna. Lawas gawas na sila. Wala mi nagpasisina, nag-catering na mi ano.
Matud sa tagiya sa Panimay, nagkalalis lang tungod sa sigarilyo ang biktima ug ang suspitsado nga nisangpot sa pagpamusil. Padayon pa karon ang manhunt operation sa Lapu-Lapu City Police sa suspitsado samtang ang duha ka mga dinakpan gipaubos na sa paraffin test. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Mitanyag karon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug libreng sakay sa bus alang sa mga night shift employees sa IT Park. Gitumong kini aron mahatagan og dugang proteksyon ang mga nanarbaho panahon sa kagabhion. Gilas kagamhanan sa dakbayan ang paningkamot sa mga night shift worker. Kabahin tinguha sa Cebu City LGU nga mobukas ang serbisyo panahon sa kagabhion aron mapalapad pa ang pag-alagad sa mga Sugboanon. Katambayayong ni Mayor Nestor Archival sa pagpatuman sa maong programa ang iyang katandem nga si Vice Mayor Tomas Osmeña. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mas daghan pa ang mga hazardous ug infectious waste ang gitambak karon sa likod nga bahin sa karaang terminal sa Mandawi City. Gikabalak-an kini kay aduna ra bay mga nagpuyo sa palibot. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa likod nga parte sa kanhi Cebu North Bus Terminal, gipahimutang kining ubay-ubay nga mga red ug yellow plastic drum. Sud ni ini ang mga medical o infectious wastes. Ang taga-senro ang mikustudiya ni ini gikan sa City Health Office ug sa mga barangay health centers. Miabag sab sila sa nahipos nga basura gikan sa City Hospital. Human masayod kabahin sa pagtambak, gisusi kini ni Mayor Jonky Uwano. Nasayran, taod-taod nang ingon ani ang setup, labi na sukad nagkaproblema sa hauler o kompanya nga maoy muhakot o mutreat sa ingon ani nga mga klase sa basura. Nanani siya diri since last year pa, middle of last year. Yes, sir. Correct? Oh. Third quarter. Third quarter. So na problema lang sa service provider, pero as far as I know, nalam ko na yung mga requirements gamay na ilang they need to comply before collecting ang kanitong medical waste dire. Sa mismong karaan nga terminal building, may moabot sa 40 ka mga pamilya nga temporaryong gipapuyo. Mga fire victims sila nga wala na akomodar sa kabalhinan. Gustong ipasecure ni Uwano ang mga basura aron dili maduulan sa mga tao, labi na nga dunay mga bata. We weren't expecting na naday mga pamilya diri na nagpuyo dool ani atong mga medical waste na pay mga bata. Karon lang dayon atong gitawgan ang JASO pabutangan na nato og kining mga building guard para wala gyud ma-infected. Gipasalig hinuon sa Mandawi Senro ang nadala kanila nga mga infectious waste, partikular sa mga PPEs ug mga mask, ipaubos nila og treatment pinaagi sa autoclave nga ekipo sa dakbayan. Super grabe nga heat, yes. Para ma-dead ang hugaw, and then it is now considered general waste. Dili na siya infectious or special waste. So pwede na malabay sa atong mga existing partners outside Mandawi. Makig-meeting si Uwano sa mga stakeholders ning maong issue, labi na sa gikasabot nga bag-ong service provider aron mapadali ang pagpahakot sa maong mga basura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Magtiayon nga taga Sitio Bangag, Barangay Saavedra, lungsod sa Moalboal, gipang tigbas o gikawatan ni atong Martes, Hulyo 1, alas 11 sa gabi. Matud sa anak sa mga biktima, gana ni udto pa ang tulo ka mga sospek sa ika-91 anyos nga birthday sa inahan sa babaeng biktima ni atong Hulyo 1. Gipabawnan usab og mga sudan ang mga sospek nga giingong kabanay ra sa mga biktima ang duha sa tulo ka mga sospek. Pagka alas 7 ni anang gabi, namalik ang tulo og nangayo og kwarta nga ipalit og ilimnong makahubog ug gihatagan pa sa lalaking biktima. Apan gibalibaran sa biktima nga muhuwam unta sila sa ilang motorsiklo. Apan mibalik pagka alas 11 sa gabi og persadong giablihan ang pultahan sa panimay sa mga biktima. Dinhina giingong gitigbas o gipuspusan sa tulo ang mga biktima, dayon giingong gikawat pa ang kapin sa 30,000 pesos nga salapi sa magtiayon ug dayon sibat. Sa hot pursuit operation, nasikop ang duha sa tulo ka mga sospek ni atong Hulyo 2 sa gabi. Ug kaganihang kadlawon, nasikop na ang ikatulo nga sospek. Desididong mupasa ka og kaso ang pamilya sa mga biktima
batok sa mga suspitsado nga nag-edad gikan sa 18 ngadto na sa 23 anyos. Ibalik doon na sila, ma'am. Isikara na ang puntahan. Kaya sa balay, ma'am, sa kadugay na, ma'am, 2005, pamando na ako balay. Ang puntahan, ang ina, ano yun, gamay na lang mong tulod, ma-apply na yun siya. So, mauto, pag sika nila na-apply, hindi sa na nilang sigpas kung papa. Kahit na akong papa, ma'am, kay medyo nakainuman ko siya. Update niya atong taxi driver nga nakit ang patay. Lapu-Lapu City Police nakigalayo na karon sa usa ka ride-hailing app aron masubay ang katapusang pasahero nga nabook niini nga posibleng makahatag og giya sa dagan sa investigasyon. Si Luan Mirundina sa report. Gihaya na karon sa ilang panimay sa Barangay Bangkal ang 47 anyos nga taxi driver nga si Johnny Bordas. Matod sa iyang asawa, nisud usab og ride-hailing app si Johnny aron makakuha og mas daghang mga pasahero. Niya ng gabi sa wala pa nahitabo ang pagpusil kang Johnny, didto ra kini sa ilang balay, may pahuway, human na ni hapon og nibiya pagkalauna sa kadlawon dihang nitingog na ang ride-hailing app sa cellphone niini. Naa na siya suki, napod matug siya diri, maghuwat siya og naay mo pabok. Pero naapod siya kung makalakaw na siya nga nakapabok na siya para Cebu. Naapod siya dito mo sakay niya, iya rapod pasakyon. Apan kay lakip sa nahanaw ang cellphone sa biktima, direkta nang nakigalayon ang Lapu-Lapu City Police sa ride-hailing company aron masubay ang mga pasaherong nakasakay niini sa mga oras nga napundo ang taxi sa may sitio Kaisco, Barangay Mactan, diin napalgan na lang ang biktima nga wa nay kinabuhi alas 5 sa kadlawon kagahapon. Wala kay court order pa, hopefully makig-coordinate na sila sa ato para madali ato investigasyon. Og natay makuha nga last nga mga conversation o last niya nga mga pasahero. Ang asawa sa biktima mibutyag nga samtang nagduda sila nga tulis ang motibo sa pagpamusil apan di usab sila 100% makasiguro kay kun basihan ang mga samad pinusilan sa biktima makitang tulo ka higayon-gayud kini pusila sa ulo, liog ug dughan. Putong man gud siya. Kanang naagi na siya makuan niya, iya gyud ang naungon. Iya gyud ningon niya kanang sa may imuhang kuan. Na kay nasukan ako, iya gyud ang naungon. Pero wala mi kabalo gyud unsay kuan anak karon kay wa man siya na istorya namo. Pero gyud na ako ang kuan niya. Ikaw jud ka nagpaybaw unsay nahitabo nimo. Mauro gyud na ako. Ako bitaw di ko gusto bitaw mahila ka nang nadagang tao kay maulaw ko man. Yeah. Di man jud malikayan nga dito kahila. Ato intel report na kani nga mutado nga kawatan o tulisan sa maong lugar na allegedly nga naay nakakita nga nidaga dito sa Tunggan. Apil gyapon to sa ato ang manam sa pagkakaron pero wala gyapon nato gi-disclose ang laing mga anggulo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 80 milyones pesos ang gikatakdang ipagawa sa Kapitolyo alang sa 16 ka mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang gimando ni Governor Pamela Baricuatro sa ikaduhang adlaw pa lang sa iyang administrasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Posibleng madawat sunod semana sa 16 ka mga tambalanan ang tag 5 milyones gikan sa 80 milyones pesos nga giparilis ni Governor Baricuatro. Gamiton matod pa kini sa mga nagunang panginahanglanon sa mga tambalanan diin nasota nga kuwang kaayo ang resources nila nga maglisod bisan gani sa fuel sa mga ambulansya. First and immediate, which is to address ang kanang mga kuwang standby, kuwang sa mga rapas, kuwang sa gasolina ang ambulansya. Sa 16 ka matabalanan, napo nini ang infirmary level lang na dili yun takos pag-atiman sa mga dagkong problema sa pasyente. Bosa gitinguha usab nila kining himuon nga level 1 aron maka-perform og mga minor surgeries. Samtang paningkamutan sa Baricuatro administration
nga mapadali ang pag-upgrade sa mga tambalanan nga dili na kinahanglang moanhi pa sa Cebu City. So ingon ana integrated na ang atong hospital system na atay mga apex hospitals niya di na kinahanglan gyud ang na ang cleaning sa atong mga hospitals and also sa atong mga South and Bus Terminal i-outsource na lang nato. Okay, currently ang mga GOs ana but not enough staff. So we will outsource. Sa pagsugod pa lang sa pangutungdana ni Governor Pamela Baricuatro, mimando na kini sa pagpagawas og 80 milyones pesos alang sa 16 ka mga tambalanan sa probinsya. Pag matuod ang matod pa kini kung unsa siya kaseryoso siyang ipanaad nga hatagan og unang pagtagad ang healthcare system sa lalawigan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Labing unang tuig nga pagpahigayon sa Kinhason Festival sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, nagmalampuson atol sa kapistahan sa mga patron nga sila si San Pedro ug San Pablo ni atong Domingo, Hunyo 29. Gilusad-usab sa barangay ang ilang Kinhason Festival. Nabantog ang Barangay Punta Engaño sa shellcraft industry tungod kay dinhi makita ang nagkadaiyang mga matang sa shell kun Kinhason. Gani kini mao'y usa sa nagunang panginabuhian sa mga mulupyo sa dapit. Dideklarar na kampiyon street dancing ang contingent number 2, Grupo Lamion sa G o J Fusion. Samtang sa Ritual Showdown, kampiyon ang contingent number 6, Tribo sa nagkahiusang mananayaw pabebe sa Team Vax. Og nakoronahan nga Festival Queen ang representante sa contingent number 6 nga si April Jean Benusilia. So way back mga 1970s pa, na ila na gyud ang Punta Engaño nga diri nagikan mao'y pinaka-known nga supplier gikan sa rare og mga common nga kinason. So nipahigayon mi og Kinason Festival dili lang Duha ka mga ambulansya Duha ka mga ambulansya sa Mandawi City nakapangan sa mga pribadong individual. Sayranta ang detalye ni ini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kini ang nadiskubrian ato sa inspection nga gihimo sa mayor nga iyan ang gipa-imbestigahan. Sa padayon niyang paglibot sa mga opisina sa Mandawi, gilibot ni Mayor Thadeo Jovito Jongki Uano ang headquarters sa City Disaster Risk Reduction and Management. Dito naka-parking ug naka-standby ang mga DRRM assets, fire truck, mobile command center, ambulansya ug uban pa. Nakapangutana ang opisyal kabahin sa mga sakyanan labi na nga dunay request gikan sa ubang opisina. Kahinumduman, kagahapon ang Mandawi City Hospital nagpahibaw nga usara ang ilang magamit nga ambulansya. Maong papunan kini sa mayor. Kuhaan og usa ang DRRM aron adto ibalhin sa tambalanan. Apan nasayran nga may duha ka ambulansya sa DRRMO nga nagkaproblema karon sa papeles kay nakapangalan kuno sa pribadong tao didto pa sa kauluhan. Nakig-alayo na ang DGS sa supplier apan wala kuno makaproduce sa dokumento. Dili pwede magamit for the simple reason kay ang rehistro is not under the city government. So kung may mahitabuan makadisgrasya or driver pag sa gobyerno, dili pwede ma-allocate tag pundo sa gobyerno. Moving forward, amo pa ni pangitaag paagi, auto pa investigate. Ano na ingon ani? Wala pa man na sa ORCR dili pa pwede mapadagan kay kung simbako ug madisgrasya. Atong patubagon ang katong nagamit, dili gud ang syudad. Pat nakatuig. Yes, mo lagi attorney amo we will be working on that. Ang Mandawi DRRM dunay 12 ka mga ambulansya tanan apan sa pagkakaron mga pitura ang magamit kay gi-repair ang uban. There was a time lagi daw nga kanang magkuwang gamiton gud namo within the city of Mandawi. One of that is during Odette nga mao to nag operational decision na lang gid namo nga kailangan gyud mo gamit. Needed man, which is understandable. Kipasabot masag ko sa atong department head sa DRMO na needed gyud ang ani kadaghan na ambulance kay naman 5 clusters di para mas paspas ang response. Pero kanitang duha maka-add gyud ta ni. No, di lang gyud nato magamit since 2021 pa biya ni na receive sa city.
Ses giswayan to pagkuha ang habig sa kanhi administrasyon o sa opisyal nga atong gikahinabi nagdumili pagkomento kay matud niya ang mga pangutana kabahin niini ang kasamtangan nga mga departamento, mga opisyales nga nagpabilin pa hangtod karon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Duha ka mga gitumbok nga mga drug den sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu City ug sa Barangay Labangon, Cebu City napuhag sa duha ka naglahing operasyon sa PDEA 7, Lapu-Lapu City Police ug Cebu City Police. Upat ang nasikop sa drug den sa may Humay-Humay Road, Barangay Paho, Lapu-Lapu City niadtong Martes sa gabii. Usan niini ang drug den maintainer ug tulo ka mga drug den visitors nga pulos na aktuhan sa mga otoridad nga migamit og illegal nga droga. Ang mga dinakpan pulos ra usab mga mulupyo sa dapit. Lakip sa nasakmit atol sa maong ronda ang unom ka mga pakete sa gitukuang shabu nga mitimbang og 10 grams nga mibalor og 68,000 pesos ug mga drug paraphernalia sama sa mga used tinfoil. Samtang sa drug den sa Bonami, Barangay Labangon, Cebu City, pasado alas 4 kagahapon sa hapon, tulo ang nasikop. Kini naglakip sa drug den maintainer ug duha ka mga drug den visitors. Nasakmit usab ang 11 ka mga pakete sa gituhuang shabu nga mitimbang og 35 grams ug mobalor sa 238,000 pesos. Matud sa tigpamaba sa PDEA 7, Lea Alcantara, ang 34 anyos nga drug den maintainer nga naila sa alias John Rick nasikop na ni atong tuig 2019. Station 10 ang nakadakop niya, violation of drugs, gihapon drug related unya. Naka-undergo siya og probation, parol and probation mao na nakagawas, pero unfortunately nibalik sa daotang buhat mo na karon nadakpan siya pag-usab. Giilang nga safest city alang sa mga travelers sa tibuok nasod ang Dumaguete City, Negros Oriental. Kini base sa gipagawas nga 2025 ranking sa World Travel Index kun WTI. Di nakakuha og safety index score ang Dumaguete City og 81.36. Rank 1,097 ang Dumaguete City sa tibuok kalibutan. Gikalipay sa mga Dumaguete City LGU ang pag-ila sa ilang dakbayan. Nagpasabot kini nga hugot ang seguridad sa kapulisan ngadto sa mga travelers. Ang World Travel Index kung WTI usa ka travel website nga mutuki sa tourism-related data sa nagkalain-laing mga kategorya. Nadawat na sa mga biktima sa sunog sa Sitio Mananga 2 sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay ang pinansyal nga tabang gikan sa Talisay City Government. Tag 15,000 pesos alang sa pamilya kansang panimay ang naugdaw gayud ug 10,000 pesos alang sa mga panimay nga partially damaged. Gisugdan kini pag-apod-apod ni atong Lunes alang sa 249 ka mga pamilya ug dulan sa 1,000 ka mga apektadong individual. Samtang gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Bulyas nga susamang kantidad usab ang dungang itunol ni 1st District Representative Rhea Gulyas alang sa mga biktima sa sunog. Samtang gitanaw karon sa mga opisyal sa Barangay Tabunok ang pagpa-reblock sa lugar nga nasunugan. Kini aron adunay dalan alang sa mga sakinan panahon nga adunay emergency sama sa sunog. Samtang nag-abot-abot pa ang mga dugang tabang alang sa mga nasunugan sama sa mga batang biktima usab. Karon mibalik na sa pagtungha ang mga bata, nahatagan na usab ang mga tinunan gikan sa kinder ngadto sa grade 6 ug mga school supplies gikan sa pundok sa mga professionals. Walo ka mga tao ang nasikop sa sunod-sunod nga police operation sa Talisay City ni adtong weekend. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga nasikop sila atol sa pagpatrolya sa ilang police personnel. Sa ilang pagsud sa Sitio Bahal sa Barangay Lagtang, ilang naabtan ang upat ka mga tao nga gaduwa og piyat-piyat alas 9:45 ni atong Domingo sa gabii. Gidakop sila si alias Anita, 33 anyos, alias Jim, 27 anyos, alias Willie, 52 anyos, ug alias Nilo, 50 anyos. Nasakmitan sila alias Willie ug alias Nilo ug gidudahang iligal nga drogas. Pagka alas 11 sa Domingo gihapon sa gabii, nasikop si alias Brenda, 47 anyos, dihang gisuhid nila ang laing purok sa Barangay Lagtang. Di nasakmitan siya og gidiling drogas. Samtang nasikop usab sa kapulisan si alias Roland, 36 anyos, alias Aldrin, 55 anyos, ug alias Douglas, 43 anyos, sa Purok Jose Palma, Barangay Tabunok.
dulan sa 40,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan. Ang 8 napasakaan na og tukmang kaso. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.